Maaga nga pala kaming namalengke ng asawa ko ngayon, kakawas ko nga lang at last day na namin sa trabaho dahil nga holiday ngayon. So ang agenda natin, mamimili tayo ng ating pang meal prep. Bago nga ako pumunta dito, syempre nakalista na yung mga bibilhin ko para hindi na tayo magpaikot-ikot sa loob ng palengke. Syempre dun tayo sa ating mga suki pupunta. At syempre ayan, ilalagay ko dyan yung mga naisip ko na pwede naming iulam sa loob ng 2 weeks. Bago nyo nga gawin ng meal prep, syempre mag-research muna kayo kung ano yung mga hindi dapat at dapat gawin. Syempre unang-una yung proper storage ng mga pagkain. At syempre yung budget at yung paglalagyan nyo ng mga pagkain nyo. Based sa aking research, mas tumatagal daw ang pagkain lalo na kapag naka-vacuum sealed. Kaya syempre nag-invest na din ako ng vacuum sealer para yung iba natin ng mga frozen iba-vacuum sealed natin para mas tumagal siya. Grabe, alam nyo ba, nung nakaraan lang sabi ko, Lord, kailan ko kaya mararanasan na pagdating ko ng bahay, tutulog na lang ako. Parang isang beses ko lang binanggit kay Lord yun, tapos dumaan na dumaan sa FYP ko yung meal prep. Ang bilis ng sagot. Sabi ko nga sa inyo, ang meal prep ay hindi para sa lahat. Sabi nung iba, katamaran daw kasi tinatamad daw magluto. Sabi nung mga tambay sa bahay. Sabi ko nga, hindi ito para sa lahat. Ito ay para sa mga taong busy. Kagaya ko na gusto ko kakain na lang tapos tutulog na lang pagdating ng bahay. So nung hindi pa ako nagme-meal prep, hindi ko talaga magawa yun. Yung hindi pa ako nakakapahinga, kailangan ko agad magluto ng pagkain kasi nga merong kakain, may magbibinalo. Na imbis na kakagawa ako ng mga content ko, nakakapag-bake ako, hindi ko na siya talaga magawa. Sobrang nakakapagod sa totoo lang. Kaya kung mapapansin nyo, bihirang-bihira na talaga ako makapag-upload ng mga vlog. Kasi nga, pagdating ko ng trabaho, kailangan ko pa magluto. Tapos, minsan nagawa pa ako ng content. Minsan, hindi na din talaga kaya ng oras. Alangan namang hindi tayo matulog. Syempre, kailangan din natin ng pahinga. Malaking tulong sa akin tong pag-meal prep kasi isang araw ka lang mapapagod sa pagluluto. Ang kapalit naman ito, 2 weeks na pahinga. Grabe, thank you Lord. So, sa mga nagsasabi na katamaran daw ito, mag-thank you ka na lang kasi marami kang time at nakakakain ka ng fresh na bagong luto. Pero kung kayo ay matagal na nakasubaybay sa akin, minsan pag-aawas kami ng trabaho at pagod na talaga ako, minsan nabili kami ng lutong ulam. Tanungin ko yung asawa ko kung ano yung uulamin namin. Minsan siomay, minsan barbecue yung binibili namin, tapos manok. Yun, paulit-ulit lang na ganun para lang hindi ako makapagluto at makapagpahinga ako ng maaga. Kahit naman ang asawa ko, pagod na rin yan pag-uwi, kaya hindi na rin talaga kami nakakapagluto. Minsan, ang ending na uuwi sa fast food. So, saan ba tayo? Dito sa frozen na healthy naman o sa fast food? Eh, di ba kapag bumili tayo sa fast food, minsan ang 500 mo kulang pa. Eh, dito sa palengke, yung 500 mo, madami ka nang mabibiling gulay na pwede mong lutuin. Kagaya ko mga kumartes, minsan kapag ka nagluluto ako ng gulay, ako lang yung kumakain kasi yung asawa at anak ko, hindi sila kumakain ng gulay. Kaya ang ending, hindi ako nakakakain ng gulay at minsan nanghihingin na lang ako kay mother para makatikim ako. Kasi kung magluluto ako ng isang ulaman na gulay, wala, ako lang din ang kakain. Eh ngayon, dahil nga meal prep na tayo, makakapagluto ako ng aking ulam. So bukod yung akin, bukod yung sa kanila, at least makakakain ako ng gusto ko. Bumili na nga rin ako ng pangsabinalot ni Kurt para iinit ko na lang din. Nag-budget lang ako ng 3,000 para sa 2 weeks namin pang ulam. At nakapag-prepare ako ng siyam na potahe na pwede nating lutuin. Tigkakaunti lang mga kumartes yung aking mga pinamili kasi nga masawain din yung aking mag-ama. Kaya dapat talaga iba-iba at ayan, nakauwi na nga kami. Pagkadating ko nga, may pasalubong si kuya sa akin. O diba, dun sa pinagtatrabahuhan daw nila may apple mango. Eh alam ni kuya na paborito ko to. Kaya ayan, meron tayong pasalubong. Ay, kakain lang ako ng kanin at kakainin ko na yan. Nagpabili nga pala yung asawa ko ng Gigi at sabi niya isain ko daw para yun na nga din yung maging pansabinalot niya sa trabaho. Kaya ayun muna yung ating unang isasalang dahil nga mabilis mahampok ang mga isda. Gusto ng asawa ko is yung maliliit na Gigi kaya sabi niya balutin ko daw sa dahon ng saging. Kaya pinakuha ko siya ng dahon ng saging. Pagkatapos noon, sinunod ko yung Bicol Express. Ito naman ay pansabinalot ng anak ko at pwede rin naman pang ulam namin. Yung iba nga na niluto ko mga kumartes, hindi ko na nabidyohan kasi kapag tumigas na siya sa freezer, tinatanggal ko na siya sa mga molder. Tapos itong ating vacuum sealer na plastic, nilalagyan ko siya ng label at kung kailan ko siya niluto. Life-changing talaga para sa akin ang pag-meal prep. Bukod sa araw-araw na napakahirap mag-isip ng kung anong iuulam mo pag-uwi, makakakain ka pa ng lutong bahay, iinit mo na lang. So kung may microwave kayo, i-microwave nyo na lang dahil ganun ang ginagawa namin. At syempre, nag-invest din ako dito sa pressure cooker para yung mga karne mabilis lang palambutin. Kaya mag-aantay pa ako ng matagal na oras, ito na talaga yung sagot para mas mabilis lumambot yung ating mga karne. Sabi ko naman sa anak ko at saka sa asawa ko, kapag ka sila ay magma-microwave, sa ceramic sila magluluto. Doon nila ilalagay yung mga pagkain na frozen. Kasi diba masama din naman lagi sa plastic iinit. Kaya sabi ko, sa glass
glass o kaya sa ceramic. Kaya naglabas na talaga ako ng painitan namin ng mga ulam. Kung wala naman kayong microwave, pwede naman sa kawali maglalagay lang kayo ng kaunting tubig tapos tatakpan nyo. Kasi kalimitan ganun yung ginagawa ng iba, lalo na kapag kami mga sabaw. At dito nga sa ating pressure cooker, nagluto nga pala ako dito ng manok dahil gagawin ko nga pala yung chicken pastil. Sa pambinalot naman yan ng anak ko, at least hindi na rin ako mahihirapan na mag-isip ng araw-araw niyang pambinalot. Goods pa rin naman siya hanggang tanghali, basta maganda lang yung pagkakainit natin kasi lahat naman ng lulutuin natin is bagong luto. Syempre, ayon sa mga mami na matagal na rin nagmi-meal prep, kahit warm pa lang siya, ilagay mo na siya sa molder at pwede mo na siyang i-freeze. Pero wag naman yung sobrang init ha, yung may pagka-warm lang, pwede mo na siyang ilagay sa ganitong mga molder. Ito nga pala yung sinaing na galunggong, inilagay ko dito sa molder at ayan, isang lutuan lang yan. Kunwari, bet ng asawa ko ng gantong sinaing, isang bloke na ganyan, isang ulam niya. Kami pa naman mga kumartes, pag nagluto kami ng madami yung tira, ilalagay sa rep. Ang ending, hindi na siya makakain. So, ang gagawin natin dito, dahil nakabloke-bloke na siya, ilalagay natin yan sa vacuum sealer na plastic. At saka natin siya ilalagay sa freezer ulit. Wari ko na may sulit na sulit are at 2 linggo akong pahinga sa pagluluto. So, bibigyan ko nga pala dito yung kapatid ko kasi tinatamad magluto minsan at nahihirapan nga din siya mag-isip ng ulam. Naandito pa naman yung kanyang mga anak. So, syempre, i-encourage ko din siya na mag-meal prep na din para hindi na siya mahirapan na mag-isip ng ulam. Ang nangyayari din kasi, nagluluto ng madami, tapos pag napalagay sa rep, hindi na makakain. Kaya mas maganda yung ganito, lahat siya tigkakaunti para mas mabilis maubos. Kaya ayun, minsan ang ending, ang kanilang ulam, prito-prito na lang. Yung mga niluto ko naman, lahat naman yung kinakain ng aking mag-ama. Pwera na lang talaga doon sa chop suey at saka sa ampalaya. Bihira silang kumain nun. Ako yung kakain nun. Sa totoo lang mga kumartes, 2 araw akong nagluto, Biyernes at saka Sabado. Problema ko naman ay wala akong mapapaglagyan. Buti na lang sa rep ni Kuya may space pa na kaunti kaya nakapaglagay ako at inilagay ko na lang sa plastic yung iba. Tapos yung iba naman sa freezer ko ilalagay. Gustong gusto ko talagang mag-stock ng madaming ganito na frozen meals. Yun nga lang is maliit yung rep namin kaya hindi rin talaga ako makakapag-stock ng madami. Yung iba nga nakikita ko nag-stock pa ng spaghetti, champurado, may mga pasta pa sila. Yun nga lang talagang wala akong paglalagyan eh. At syempre yung budget natin. So dito naglaan lang naman ako ng pan 2 weeks na budget. Wala pang sahod yung asawa ko kaya sabi ko ha, uuyanan ko muna pero babayaran mo sa akin yan. Kasi siya talaga naman yung nakatoka sa pambili namin ng ulam. Inuyanan ko lang talaga para makapag-prepare ako ng mas madaming lutong ulam. Inilagay ko na nga siya isa-isa dito sa ating plastic bag na vacuum sealed tapos isi-seal na natin siya. Sabihin na natin oo, matarbaho din talaga. Kaya kung sasabihin yung tamad, ay naku, subukan nyo para malaman nyo. Paano mo sasabihin tamad? Siyempre magagayat ka pa ng mga gulay, magluluto ka pa, isi-sealed mo pa yan. Siyempre matarbaho din talaga yan. Kumbaga, 1 araw o 2 araw ka talagang magiging busy sa pagluluto pero worth it naman yung 2 weeks mo, pahinga ka na. Bumili na nga din ako ng vacuum sealer na machine dahil ayon sa mga mami na matagal na nagmi-meal prep, mas matagal yung storage life nito kapag ka naka-vacuum seal. So yung alam ko naman na mako-consume namin agad, inilalagay ko na lang siya sa ziplock. Bakit nga ba bina-vacuum sealed pa? Para daw maiwasan yung freezer burn. O syempre, research na naman tayo, no? Yung iba kasi hindi na kumakain kapag napalagay sa freezer kasi nawawala daw yung lasa. So yung mga pagkain kasi natin, kapag ka hindi naka-vacuum seal, yung moist ng pagkain lumalabas. Kaya nangyayari, yung iba, nawawala talaga yung lasa ng pagkain. So kaya natin siya bina-vacuum sealed para maiwasan yon. O diba, hindi tayo basta nakigaya lang. Nakichismis din tayo dun sa mga mami na gumagawa na din ito matagal na. Kasi diba minsan maumayin tayo. Kaya minsan yung ulam nagtatagal talaga sa freezer. Pag nakaganyan at nakalagay sa freezer, natagal siya ng 3 months. Sa totoo lang nakakapagod din talaga magluto kasi ako lang mga kumartes na nagluluto ha. Hindi naman din ako tinutulungan ng asawa ko. Kung tatanungin niyo ako kung nasaan ay di andun sa kanyang mga chicks, ayun ang inaatupan. Hinahayaan ko naman pero itong ampalaya pinagayat ko sa kanya kagabi pa. Sabi ko, abay paggayat mo naman ako ng gulay. Alam niyo ba, sabi ni mother, para daw ako nasa karinderya at iba't iba daw yung putahe na niluluto ko. 2 days lang naman ako nagluto mga kumartes, nung Friday at saka ngayon. Bukas linggo, syempre gawain bahay naman kasi kanina naglaba ako. Maglilikom naman tayo bukas ng ating mga sinampay. Ito naman request ng asawa ko, beef broccoli. Para nga din mas mapadali yung aking pagluluto, lahat nga ng bawang at sibuyas ay akin ang pinaggagayat. Buti na lang si mother may chopper dito sa bahay, nasa akin pa kaya yun yung ginamit ko. Inilagay ko na nga lang siya dito sa ziplock para in case na gagamitin ko, naka-ready na. At finally, makakatikim na ako ng gulay mga kumartes dahil naku, hindi ako pwedeng magluto ng isang ulaman na ganito dahil hindi naman kakain yung aking mag-ama. Ito naman sa asawa ko, beef nilaga. Nailagay ko na nga yan sa rep at siguro makaka-4
apat na ulam siya dyan kasi hinati-hati ko sa apat. Ito naman, napaibig nga kami ng champurado kasi nga kanina umulan. Tapos ang gagawin natin sa tira dyan, ipo-frozen natin para bukas meron tayong iinitin. Totoo lang, sa daming pagod ko nung nakaraan at ako'y nagbibik, bakit kayo ko lang nalaman itong meal prep na to? E di sana noon ko pa ginawa, e di sana makakamenos tayo sa oras ng pagluluto. Siyempre, mas marami yung time natin para makapagpahinga. At ngayon nga, gabi na, habang ako'y nag-voice over, tapos na akong magluto at wala na akong lulutuin, tapos na lahat. So sa dami nga ng prepare ko, hindi siya nagkasya sa rep ko, kaya yung iba inilagay ko sa freezer ni kuya. So lahat yon dapat mga kumartes nasa freezer, hindi nasa baba lang ha, hindi dapat nasa chiller, dapat nasa freezer. Tapos meron ako napanood na ha, kung wala kayong vacuum sealer na machine, ganito yung gawin nyo. Bumili na lang kayo ng ziplock, tapos magtitira kayo ng kaunting siwang dyan sa gilid, at pagkatapos nyan, ilulubog lang natin siya sa tubig. Kahit yung tubig galing sa gripo, okay na yan. Nilubog ko lang siya, tapos nakaangat yung may siwang hanggang sa mawala yung hangin. At automatic na yan, para na rin kayo naka-vacuum seal. Ayan, ito nga pala yung aking mga inilagay doon sa tubig. Siyempre, nakaangat yung may siwang kanina na ipinakita ko sa inyo. Dapat may maliit lang yung siwang para yung hangin lumabas. Pagkatapos niyan, pwede na natin siyang ilagay sa freezer. Meron akong 4 na chop suey at ilang araw kong kakainin niya. Ito nga pala yung laman ng freezer ko mga kumartes, at sana magkasya siya kasi may i-unmold pa ako bukas doon sa rep ni kuya. Ito naman yung ampalaya, matigas na siya kaya in-unmold ko na siya kanina. Naka-portion na siya na ganyan para in case na gusto ko ng ampalaya, ayan, isang ulaman lang. O, diba? Lifesaver talaga siya.